What can make you feel secure? Ano pa ba yung mga pag naisip natin na insecure tayo, nagkakaroon tayo ng mga fears, at ano naman yung nagbibigay sa atin ng sense of security? Proverbs 31:25, this woman that is idealized and described, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. One of the most important things to be able to do is to be cheerful about the future. At yun po yung kahulugan that she can laugh about the days to come, that this lady is cheerful, positive, optimistic about the future. At yan ating pag-aaralan, paano nga ba nagiging positive and optimistic and happy and even excited about the future instead of being afraid or worried? Laugh at the days to come. Dear God, we ask you for a simple message from your heart to ours. Empower us. Enlighten us. Teach us. Ano man, Panginoon, ang kabigatan ng loob na maaari ngayon ay nadarama ng ilan sa amin? Ano man ang mga alalahanin, mga pinoproblema, fears, ano man ang mga stresses, we now surrender at the feet of your Son, Jesus, and we ask you, Father, give us rest. Give us emotional and spiritual rest. Teach us to relax in your presence, to enjoy your words, and to learn. So we ask you, Father, to be our teacher, our preacher. Kayo po ang mangaral. Turuan niyo po kami, palayain sa mga nagkukulong sa aming kaisipan, at turuan niyo kami, Lord, how to make the most out of life and how to give you the best kind of life that we can offer to you. Father, we ask that you teach us in the name of your Son, Jesus. Laugh at the days to come. It's important to be able to laugh at the days to come. At merong technique na matututunan tayo from this woman, the lady of Proverbs 31. Proverbs 31:10-12. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her, and she never lets him down. She is good to him every day of her life. The context is about a woman who is married, but it can also apply to a man who is married or to somebody who is unmarried in relationship to the close relationships they have in life. So hindi kailangang ilimita natin ang pagbabasa between a man and a woman who's married, but a relationship that is binding, close, and dependable. How can you be able to laugh at the days to come, to be cheerful about the future? Be a good person. And if you are a spouse, be a good spouse. Kung anak ka, be a good son or daughter, be a good parent. Because it's a very good insurance. When people close to you by affinity, by blood, or by personal relationship, believe in you, and you give them your best, it doesn't always follow 100% that they also give you their best, but there's a very great chance that they would reciprocate your kindness and also do you good. In other words, it adds to your reason for being hopeful, for being positive, that people around you would be nice, especially in times when you would need them, if you have always been good to them. Or you have a very good batting average at being good to them. Kung gusto po natin na hindi tayo nag-aalala about the future at mabawasan yung ating mga worries, madagdagan yung feeling natin of security, be a good person. Kasi ang itinatanim, inaani. At kung gumagawa tayo ng mabuti, lalo doon sa mga malapit sa atin sa buhay, napakalaki ng chance, ng opportunity that they would also do good to you, making you feel good about the future, expecting and hoping for good and even better things. Proverbs 31:13-24, this lady is still being described, and with her own hand she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. She spins her own cloth, and she helps the poor and the needy. Her family has warm clothing, and so she doesn't worry when it snows. She does her own sewing, and everything she wears is beautiful. Her husband is well-known and respected leader in the city. She makes clothes to sell to the shop owners.
Ano ang matututunan natin sa all-around lady na ito na ang sipag-sipag, marunong magnegosyo, marunong magtrabaho, marunong mag-produce ng goods that could be sold in the market? How to be able to laugh at the days to come? Work well. Work fruitfully. Again, on the premise that when you harvest what you plant, pagka ikay masipag, naturally, mayroon kang aanihin. Kung minsan hindi naman 100% ang itinanim mo, inaani mo, minsan more, minsan less, pero hindi pwedeng wala kang aanihin kung lagi kang nagtatanim. Ang batting average mo magiging mataas. Create surplus income. Yung mga binanggit dito sa Proverbs 31, ang mga nagagawa ng babaeng ito, hindi naman laging available to every woman or man or person now. But we should get the general idea that she always makes good of every opportunity that comes her way. Lahat na magkakaperahan, pinagkaperahan niya. Lahat ng pwede niyang pagkakitaan, pinagkakitaan niya, pero hindi naman siya matipid sa sarili. Magaganda ang damit nila, masasarap ang kanilang kinakain, maayos sa kanyang bahay. In other words, how can you be cheerful about the future when you know that you are always making income, that you're always planting, that you're always doing your best, may babalik at babalik sa'yo. The same idea. Earn, invest, and save money. Kahit ka napaka-spiritual, kailangan mo naman ng minimum amount of money to feel good about the future. Para mas secure ka. It doesn't make you pray less, but it makes you be more thankful in your praying more than always requesting. Kung gusto natin na maganda yung ating nararamdaman tungkol sa future, parang positive, kailangan marami tayong ginagawang mabuti at hanap buhay. Earn more than you spend. Because when you spend more than you earn, how can you be cheerful about the future? Lagi kang kapos, magkakautang ka pa, may babayaran ka pa na utang, at baka may interest pa. Nagkakanda, compound yung problema mo. It is difficult to be cheerful about the future when you are spending more than you are earning. Kailangan ang tao ko hanggat kaya, wala sanang utang. Kasi yung interest ang magpapahirap sa iyo masyado. At napakahirap sa dibdib, lalo kung responsible person ka na alam mong meron ka mga bayarin para ka nakatali. And the only way to be free would be to earn more than you spend or to live within your means. At yon kailangan ng disiplina. Mahirap magtiis, mahirap magdisiplina, pero mas mahirap naman yung nagsisikip ang loob mo dahil sa takot mong baka masingil ka na bukas o dahil alam mo na maraming maniningil na darating in the future. So invest money, and more than that, invest goodwill. You can invest in commodities, but you can also invest in people. At nakita natin yan lahat sa ginagawa ng babae ngayon. Maganda ang pakisama niya, maging sa mga tauhan niya sa bahay. Pinapakain niya ng maaga pa, binibigyan ng mga assignment. Maganda ang pakitungo niya sa kanyang asawa. So minsan magkamali man siya, hindi siya agad sisisihin ito kasi marami naman siya ginagawang tama. Yung kanyang batting average. Maraki ang kanyang pakikisama, pakikitungo, because you cannot go on doing business if you are not good in dealing with people. Pwede mo silang madaya minsan, 2 beses, pero makakahalata sila at lalayuan ka na nila. So for you to continue with your profession, for you to continue with your business, dapat maganda ang pakisama mo. Kasi ang tao, maisahan mo man, mag-iisip-isip din yun Kung nalibang lang at naisahan mo, malalaman din niya later na naisahan mo siya, iiwasan ka na. Wala ka ng return business. Wala ka ng bumabalik na customer sa iyong negosyo, hindi ka magiging secure about the future. Another quality of this great lady, Proverbs 31, 25 to 26, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Yun nga, she can laugh at the days to come. Her words are sensible, and her advice is thoughtful. You want to be able to laugh at the days to come, to feel positive about the future, be sensible. Kailangan may saysay, may katuturan ang ating mga sinasabi, may laman ang ating mga words, may napapalang maganda ang ating mga kausap. So get and stay respected. When you are respected, business comes your way, favors come to you, kindnesses get to you because you are respected.
Kaya kung gusto nating maging positive about the future, get, stay liked, and loved if possible. Which means, maximize making friends. Kung may pagkakataon, maging friendly ka. Kung pwede ka magbigay, magparaya, magpasensya, gawin mo. Para pag dumarating yung mangilan-ilang pagkakataon na hindi mo ka makapagpasensya, hindi ka makapagparaya, o ikaw yung medyo stressed at mainit ang ulo mo, mapagpasensyahan ka ng kapwa mo dahil madalas naman ikaw yung nagpapasensya. Maganda yung maraming magandang tanim. Maximize making friends. Kahit pasabihin mo na wala ka namang vested interest na pakinabangan yung nagiging friend mo, masarap pa rin na may friend. May mga surprises sa buhay mo na hindi mo inaasahang mga kabaitan, kagandahang loob na biglang dumarating dahil may friends ka. Which also means minimize making enemies. Pag may galit sa'yo, pag may ginawa ka ng masama, pag may nilamangan ka, meron dyan at gaganti. Naghihintay lang kuminsan ng pagkakataon. Paano ka magiging secure about the future? Paano ka magiging cheerful about the future kung alam mong merong mga naghihintay doon sa dilim na gumanti sa'yo? Nag-aantay lang ng pagkakataon para makabawi. So kung gusto mong matahimik na matulog, payapa mag-isip, ganahang kumain, tumawa ng malakas at malutong, minimize making enemies. And when you can help it, don't even make one. Ang isang enemy, kahit walang kakwenta-kwentang tao, kahit hindi mo kailangan, pwede ka pa rin niyang masaktan sa maraming paraan. Kaya dapat hindi tayo gumagawa ng enemies. Which means, be sensible. Kaya nga that woman is sensible. Keep your mouth shut when what you will say will only create enemies. Choose your advocacies. You don't kill or die for every idea on earth and every ism and every philosophy. Matuto kang manahimik. Hindi ka kailangan lagi maka-offend, makagalit. Liban na lang, meron kang calling to be a hero. And most heroes die early. So dapat isipin mo, gusto ko ba maging hero? Gusto ko magkaroon ng mahabang buhay? Be sensible. Proverbs 31:27-29. She takes good care of her family and is never lazy. Her children praise her, and with great pride, her husband says, "There are many good women, but you are the best." Masarap naman kung ganon, kaya ikaw ang anak o asawa o magulang na tuwang-tuwa sa iyo ang pamilya mo, pinagmamalaki ka ng mga anak mo, o ng magulang mo, o ng asawa mo, at ang mga anak mo, lagi ka na lamang na pinupuri. Napakasarap yun na feeling kasi alam mo na ang nakatanim sa puso nila tungkol sa iyo ay maganda, mabuti, at naghihintay lang sila ng pagkakataon ng kakayahan na gawan ka rin ng mabuti. Kuminsan naman yung mga ginagawa natin ng mabuti, hindi pa lang nakakagawa ng mabuti sa atin in return kasi hindi pa nila kaya. Pero nasa puso nila, pag kinaya nila, gagawin nila yon. So you feel good about that because you know that people around you have a very high opinion of you and they care for you. So how to be able to love at the days to come? Love and be loved by your family. Or whatever family means to you. Sometimes it is not blood relations. Sometimes they are close friends. Sometimes they are associates, but they are like family. Ano bang ibig sabihin ng family? You care for one another. Dapat minamahal mo kung sino man yung nasa paligid mo at namamahal ka rin nila. At pag may gano'n na pagmamahalan, you will feel good about the future. Ang isa sa mga pinakamalaking stress, isa sa mga pinakamatalamak na insecurity ng tao ay yung tumanda, magkasakit, maghirap na mag-isa. Paano mo yun babawasan yung gano'ng insecurity kung ang sungit-sungit mo, nakikipag-away ka, negative ang tanim mo sa mga tao, nilalamangan mo sila, kinakawawa mo, hinihiya mo, sa palagay mo, makakasama mo sila sa panahon ng iyong pangangailangan at kagipitan? Of course not. That's why magdadagdag sa iyong insecurity yon. Pero kung alam mo na mahal ka ng mga tao, mahal mo sila, hindi naman lahat ng minamahal natin will love us back the same way, but somehow, somebody else loves you for those others that never loved you. Merong mga ganong principle kasi the universe runs in perfect balance. So kung ano man yung pamilya nyo, biological family, professional family, or personal family in terms that you have very good working relations, you care for one another,
be loving. At pagka sila'y natutuwa sa'yo, na pinupuri ka nila, whether verbally or non-verbally, you can feel good about the future. Proverbs 31, 30 to 31. Charm can be deceiving, and beauty fades away. But a woman who honors the Lord deserves to be praised. Show her respect. Praise her in public for what she has done. You really want to laugh at the days to come, to feel secure? Honor God. Honor God. Be godly in your thought, in speech, in conduct. It is the best insurance. When God wants to bless you, who can stop God? But if God doesn't want to bless you, who can force God? So napakahalaga, you want to be secure about the future, be godly. Honor God. It doesn't mean be ultra-religious in your methods and lifestyle, but be spiritual, be godly, be good, be kind. Think well of people, do good to people, because that is the ministry of the Lord Jesus Christ, to take care of the needy, the sick, to love the unloved. And you can be sure that such planting will yield very good fruits. Yung taong maka-Diyos, hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Pero alam natin na dahil mahal natin ang Diyos at mahal tayo ng Diyos, siya ang bahala sa atin. Siya ang nakakaalam ng detalye. Kaya alam mo, generally speaking, though the details may be beyond you at the moment, you know that you are in good hands because you are in God's hands. In God's hands. And why do you know that you are in God's hands? Because you are godly. Because God will take care of His children. Lalo na ang Diyos, ang kabutihan natin ay lalo niya sinusuklayan ng kabutihan. Kasi kumisan nga, kahit di kabutihan natin, mabuti pa rin ang binibigay niya sa atin. Lalo na kung mabuti ang ginagawa mo sa Diyos o sa ngalan ng Diyos. Maraming insecurities ang tao. Mga insecurities na hinahanap nila sa kumisan ay sobrang kaartehan, akala nila magiging sikat sila at mapupuno yung kulang sa kanilang puso. Akala nila sila'y makahangaan, yung pala nalalait-lait lang at lalong naayawan. Maraming ginagawa ang mga tao to feel secure, nagiging selfish, walang ginawa kundi mag-ipon lang para sa sarili, tapos ang lahat ng tao nilamangan, ang lahat ng tao hindi ginawa ng mabuti. Walang security na naghihintay sa ganong klaseng tao. Dumarating ang panahon na kahit may pera ka, sobrang may sakit ka, hindi mo kayang pumirma ng withdrawal slip eh. O hindi mo kaya mag-withdraw. Kailangan mo pa rin ng tulong ng iba. You want to be secure about the future. You want to laugh at the future. To be positive about it. Earn more than you spend. Create wealth. Be good to people. Invest in people. Invest in goodwill. Invest in the land. Invest in commodities. And above all, be godly. When you are always loving, do not problematize who will love you back. God works in perfect balance. It is God's business to balance your life. Pero kung ikaw naman laging nanglalamang, laging ikaw itong hindi maganda ginagawa, mababalanse ka rin. Ikaw ang masisingil. Many people are insecure dahil wala silang masyadong magandang tanim sa buhay. Natural lang na mag-alala sila. So make sure that you plant the best in people's hearts. You cannot always be 100% industrious, but don't be lazy. Whenever possible, pagkakasama mo ang mga tao, dapat masarap kang kasama. Hindi kayong amo, hindi ka alalahanin, hindi ka utos ang utos, kundi ikaw yung naglilingkod, ikaw yung mabait. Lagi ka magugustuhan ng mga tao. At huwag tayong maging proud to think that we could be self-sufficient. People need people. We were created by God to need one another and to fill each other's needs. Most insecurities come from selfishness. When you are selfish, when you don't do good to people, there is something inside of you that tells you na may araw ka rin at babawi sila sa'yo. So alisin mo yon. Magtanim lagi ng mabuti. Be able to laugh at the days to come. Be cheerful about the future. Maximize your security. Minimize your risks. And most security is in financial stability and freedom, in family and social relationships. Huwag nating babaliwalain ang financial stability and freedom. Kasi talagang kahit spiritual ka, at lalo na kung hindi ka spiritual, kailangan mo niyan.
Hindi dapat kailangan pumili that will I be spiritual and not be materialistic. Pwede kang spiritual and at the same time, you create a lot of wealth. In fact, mas magiging spiritual ka pa nga kung ang dami-dami mong kinikita at sobra sa pangangailangan mo. You will have spare to give to other people. You can be more loving and you can do more. Huwag natin i-demonize yung enterprise, yung business, yung paggawa ng maraming kayamanan. It is not money that is evil, but the love of it. So love making it, love giving it away, love enjoying it, and there's nothing wrong with that. Huwag tayong laging asa ng asa sa iba. Kasi kung nakaasa sa kaiba, nakaka-insecure yun. Paano kung hindi ka bigyan? Paano kung mawala siya? Kaya importante to be very sufficient, self-sufficient, and more than sufficient. Be kind, be godly, and you can feel good about the future. Ama namin, turuan niyo po kami na namnamin pa kung bakit ang babaeng aming pinag-aaralan ay pwedeng maging positive about the future, that she can laugh at the days to come. Teach us to deal with our insecurities and our worries by doing the right thing, being positive, planting good seeds, maging masipag kami, maging mabuti at mabait, and then you take care of the rest. We plant, but you bless the seed and you make it grow. Ang ituro nyo sa amin, Lord, at lagi naming maalala is to always plant good things and we can feel good about the future. Pag-isip-isipan natin, pag-bulay-bulayan, i-apply sa buhay ang simpleng lesson from this woman of Proverbs 31, and may everyone improve in this department, that we feel better about the future, we're more positive, and we're more secure. Dear Lord, guide us to make personal applications in our lives right now, as we remain silent in your presence.